redeemed us and called us into His marvelous light. Jesus Christ! Hallelujah, church! Amen po ba? Now let's welcome the Holy Spirit in this place. I know He rescued my soul. His blood has covered my sin. I believe. I believe. My shame was taken away. My pain is sealed in His name. I believe. I believe. I'll raise the banner. Oh, 'cause my Lord has conquered the grave. My Redeemer
everything that we are living for, all for His glory. Jesus, you deserve the praise. Worthy is your name. So this Spirit, truly fill this place with your holy presence, church. Right now, this moment, maybe God wants you to listen to His voice, to talk to Him with your heart, to be honest with your mind, your soul. Na kahit ano man yung pinagdadaanan natin, church, may bibigay natin to lahat kay God because He will provide for us. And we can also cry to Him with all our heart kasi naririnig tayo ni God. And now we cry. We cry, holy, holy, holy. We cry, holy, holy, holy. We cry, holy, holy, holy is the Lamb. Minsan pa, church. We cry, holy, holy, holy. We cry, holy, holy, holy. We cry, holy, holy, holy is the Lamb.
be between us and the Lord. We give this moment to God as we come back to His presence. Na kahit ilang beses man tayong nawala, lumayo, nahirapan, nakalimutan si God, patuloy niya pa rin tayo tinatanggap with open arms. Na kahit ano man, gaano man kabigat yung situation na kinakaharap natin, pinapaalala sa atin ni God na, anak, andito ako. Hindi kita papabayaan, hindi kita iiwan, kaya huwag kang matatakot. I'm coming back to the heart. It's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made. But it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship. And it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made. But it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship. When it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made. When it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship. When it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made. When it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship. When it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made. When it's all about you. It's all about you, Jesus. Coming back to the heart of worship. And it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made. When it's all about you. It's all about you, Jesus. Kaya naman, church, to the heart of worship. It's all about you. It's all about you, Jesus. I'm
You'll continue to embrace us, oh Jesus. Hindi ko alam, Lord God, kung ano yung situation na nararamdaman ng bawat isa, Lord. But Lord, one thing I know for sure is I want them to also feel your holy presence, oh God. Whatever is in their hearts, Lord, prepare them. Align it with your desires, oh God. That you will let your will be done in our lives. Thank you, Jesus. Thank you, God, and the Holy Spirit for being in this place. At pinaranas mo sa amin, Lord Jesus, ang iyong presensya. Meron po ako isang katanungan sa inyo po. Madali lang naman po ito. Ano-ano yung mga bagay na nakakakuha ng atensyon mo? Alam ko maraming bagay na kapag nakita natin o napansin natin sa mga tao, minsan talaga hindi mapipigilan na ang atensyon mo ay makuha. At kadalasan, lalo na kung ang atensyon na nakuha mo ay mabuting bagay o magandang sitwasyon, kadalasan kapag nakuha yung ating atensyon, nakuha yung ating yung focus sa Kanya, nagdudulot ito sa atin ng magandang pakiramdam o masarap na pakiramdam at kadalasan, pinag-uukulan natin ito ng pansin. Talagang tutok na tutok ka, pinaglalaanan mo ng oras dahil ikaw ay nalugod, ikaw ay nasiyahan, ikaw ay talagang natuwa. Especially yung mga magulang, no, kapag natuwa ka sa anak mo, yung attention mo ay nakuha ng anak mo dahil nakagawa ng maganda. Yung anak talaga namang, ang puso ng isang magulang ay tuwang-tuwa. Di ba? Yung mga nakasipag-graduate, talaga namang ang mga magulang ay kuwang-kuwa yung attention nila ng kanilang mga anak. Nakakatuwa. At talagang pinaglalaanan mo ng oras. Masarap, palimbawa nga sa isang magulang, no, masarap na ang anak mo ay nakitaan mo ng magandang bagay, talagang ganado kang magbigay. Ganado kang pakainin siya ng masarap, ganado kang i-bloat yung anak. Kasi nga, nakuha niya ang atensyon mo. Kung tayo mga tao, kapag nakukuha yung atensyon natin, tayo ay nalulugod na magdulot ng mga bagay na maganda sa Kanya, pinagtutuunan natin ng pansin, pinaglalaanan natin ng oras, ito po, higit po dito yung nararamdaman ng Diyos sa tuwing siya ay nalulugod sa atin. Kung tayo mga tao ay natutuwa kapag nakakuha tayo ng atensyon, o nakuha yung atensyon natin dahil may magandang nagawa yung isang tao, isang bagay, lalo't higit ang ating Diyos ay nalulugod sa tuwing nakikita niya yung kanyang anak na talagang nakakasiyang pagmasdan. At isa sa mga bagay na nakalulugod sa Diyos ay yung inuukol nating pananampalataya sa Kanya. Walang ibang nakalulugod sa Diyos. Sabi ng Hebrews chapter 11, chapter 6. Sabi po ng Hebrews chapter 11, napaka-imposibleng mabigyan ng kaluguran ng Diyos nang walang pananampalataya. It is impossible to please God without faith. So basically, ang nagbibigay kasiyahan sa Panginoon, nakakapagbigay ng ngiti sa Panginoon, ay kapag nakita niya yung ating pananampalataya, ay talagang inuukol natin ang buong buo sa Kanya. By the way, we cannot worship our God without faith. Hindi mo pwede siyang sambahin nang wala kang pananampalataya, and you cannot serve the Lord without faith. That's why sabi ng Hebrews, kaya napaka-imposible na mabigyan mo ang kaluguran ng Diyos kung wala kang pananampalataya. Kasi yun ang nagbibigay sa Kanya ng kasiyahan. Yun ang nagbibigay sa Kanya ng kaluguran. Na kapag ang nakita niya, tayong Kanyang mga anak ay buong buo yung pananampalataya natin sa Kanya. Pero ang tanong, ano ba ang mukha ng pananampalataya na nagbibigay kaluguran sa Diyos? Ano yung, kung bibigyan natin ito ng itsura o ng paglalarawan, anong klaseng pananampalataya ba that pleases our God? So, yun po yung ating titignan sa umagang ito, faith that pleases our God. Na kapag
nabigyan natin ng kalugaran ng Diyos, ay kakaiba yung hatid nito sa atin. Kung may Bible po kayo, samahan niyo po ako sa aklat ng Matthew chapter 8, verse 15 hanggang 13. Mateo chapter 8, verse 15 to 13. Sabi po ng salita ng Diyos dito sa chapter 8, verse 5 hanggang 13. Pagpasok ni Jesus sa Capernaum, lumapit ang isang kapitang Romano at nakiusap sa kanya. Ginoo, ang alipin ko po'y na paralysis, siya'y nararatay sa amin at lubhang nahihirapan. Paroroon ako at papagalingin siya, sabi ni Jesus. Ngunit sumagot sa kanya ang kapitan, Ginoo, hindi po ako karapat-dapat na puntahan pa ninyo sa aking bahay, sabihin po lamang ninyo at gagaling na ang aking alipin. Ako'y nasa ilalim ng napakataas na pinuno at ako may nasasakupang mga kawal. Kung sabihin ko sa isa, humayo ka, siya'y humahayo, at sa iba'y halika, siya'y lumalapit, at sa aking alipin, gawin mo ito at ginagawa niya. Namangha si Jesus nang marinig ito at sinabi niya sa mga taong sumusunod sa kanya, sinasabi ko sa iyo na hindi ako nakatagpo kahit sa Israel ng ganitong kalaking pananalig. Tandaan ninyo, marami ang darating buhat sa silangan at kanluran at tutulog sa hapag at kasalo nila Abraham, Isaac at Jacob sa kaharian ng langit. Ngunit marami sa lipi ng Israel ang itatapon sa kadiliman sa labas. Doon mananangis sila at magagalit ang kanilang ngipin. At sinabi ni Jesus sa kapitan, umuwi na kayo, mangyayari ang hinihiling ninyo ayon sa inyong pananalig, noon di gumaling ang alipin ng kapitan. So makikita natin dito sa ating binasa kung saan nalugod ang Diyos sa pananampalatayang meron ang centurion o yung leader ng mga Romano sa mga panahon yan. Now, dito po sa ating pong binasa, ironically, yung faith na nakalugod sa Diyos ay galing sa isang tao na malayo sa Diyos. Ang Roman soldier o yung leader po ng yung centurion diyan o yung Roman kapitan o kapitan ng mga Romano ay Gentiles. So, kung pag-aaralan natin sila yung mga tao o sila yung mga sundalo na galit sa mga Hudyo. Sila yung mga tao na talagang ang tinitingnan yung mga taong umaagainst sa gobyerno. So, basically, itong mga Jewish dyan, yung mga followers ni Kristo, sila ay na-red tag na mga rebellious na tao. So, imagine this, yung pananampalatayang hinahanap ng Panginoon na hindi nang galing sa bayang pinili. Actually, nung binabasa ko yan, namangha ang Diyos sa pananampalataya ng kapitan o ng Romano, hindi sa bayang Israel. Parang napaka-ironic. Yung isang bayang pinili na inaasahan ng Diyos na may pananampalataya sa Kanya, hindi yun na nagbibigay sa Kanya ng kaluguran sa halip. Itong tao, nakaaway ng mga Hudyo, na mahigpit sa kanila, nanggagaling ang persecution sa mga Romano. Kung sa last Holy Week, sila yung mga namamalo kay Kristo. Kung mapapansin nyo nagparada dyan sa karsada, sila yung mga galit na galit sa mga followers ni Kristo sa mga panahon na yan. Pero, amazingly, sabi ng Panginoon, wala pa akong nakitang pananampalataya ang tulad nitong taong ito. Ang specifically binanggit niya, wala akong nakita sa Israel na may ganitong klaseng pananalig. Na mapapansin natin dito, ano nga pa yung itsura ng pananampalataya that pleases our God? Remember, every time, ang nakakakuha lagi ng atensyon ng Panginoon ay yung pananampalataya na meron tayo. Every time we got God's attention, yung miracles dumadaloy. Remember, yung anak ni Jairus, yung namatay, yung anak ng isang soldier din,
na yung anak niya ay namatay at lumapit kay Jesus, sabi niya, ang anak ko po ay namatay, Jesus. Nung nakuha dahil sa kakapilit ni Jairus sa ating Panginoon na pumunta sa kanilang tahanan, nakita ng Diyos yung pananampalataya na yung anak niya ay nabuhay mula sa pagkamatay. Nakakapit din doon yung sa istorya, yung babaeng dinudugo for 12 years. Nung naramdaman ni Jesus na may lumabas sa kanyang kapangyarihan, at sabi ng Diyos, dahil sa iyong pananalig, ikaw ay gumaling. So mapapansin nyo doon na every time na nakukuha natin ang atensyon ng Diyos, nakakabit lagi yung favor ng Diyos. At dito sa pagkakataong ito, dito sa centurion na ito, yung kapitan ng mga Romano, nakuha niya ang atensyon ng ating Panginoon. Meron siyang alipin na paralyzed, lumapit siya kay Kristo, at sabi niya, Panginoon, yung meron akong alipin na may paralyzed, pwede po bang pagalingin niyo siya? So makikita natin dito yung dialogue ng kapitan sa ating Panginoon. Pero ang isa sa mga nagbigay ng atensyon sa Panginoon, nakapuko ng atensyon ng Panginoon, ay yung uri ng pananampalataya na meron nitong lalaking ito. What is the faith that pleases our God? Una, faith that understand God's authority. Ang pananampalataya ang nagbibigay ng kaluguran sa Panginoon, nakakukuha ng atensyon, ay isang uri ng pananampalatayang naiintindihan niya kung anong uri ng kapangyarihan meron ang Diyos. Ano ba yung faith that understand God's authority? Pansinin niyo po itong kapitan na ito, itong Romano na ito. Buong-buo yung pagkilala niya sa kapangyarihan ng ating Panginoon, alam na alam niya yung kapasidad ni Kristo. Remember, Gentile siya. Remember, isang tao na malayo sa Diyos, walang relasyon sa Diyos, pero pansin na pansin natin sa kanyang mga statement na buong-buo yung kanyang pagkaunawa, pagkaintindi patungkol sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Unawang-unawa niya yung otoridad ng ating Panginoon. Kaya sabi niya, bilang isang leader, kinumpara niya yung kanyang sarili. Bilang isang leader, alam ko, Jesus, na ano man ang sabihin ng isang leader sa kanyang nasasakupan, susunod. That's why sabi niya kay Kristo, naiintindihan ko, naunawaan ko ang iyong kapangyarihan, Panginoon. Alam ko yan. Dahil ako isang leader din. Isang utos ko lang sa kawal ko. Kung pumunta siya sa kaliwa, pupunta yan sa kaliwa. Kung sinabi kong huminto siya, hihinto siya. That's why naiintindihan niya na kapag si Kristo ay magsalita lang, alam niya na kahit wala si Kristo doon sa bahay nila, alam niya, gagaling yung kanyang alipin. He understands Jesus' authority. Alam na alam niya ito. And alam ng kapitan na ito na ang authority ng ating Panginoon is beyond time and space. Mahalaga po na maintindihan natin ito na ang kapangyarihan ng Panginoong Yesus hindi lang nakukulong sa loob ng simbahang ito. Nagigets niyo po ba yun? Na pwede kayong makatanggap ng himala ng Diyos kahit wala kayo sa loob ng simbahang ito. Na kahit wala si pastor, nagigets niyo po ba yun? Dapat maliwanag sa utak natin yun, sa pag-unawa, sa pananampalataya, na intindihan natin. Kasi ang pananampalatayang nakakalugod sa Panginoon, alam niya kung ano ang kapasidad ni Kristo. Kaya sabi nung kapitan yan, Jesus, kahit hindi kayo pumunta sa aming tahanan, magsalita lang kayo. Alam ko, gagaling. God's authority is beyond our time. Kahit anong oras, kahit anong panahon, kahit saang lugar, ang otoridad ng Panginoon ay lumalagpas. Maliwanag ito sa senturyong ito. Alam niya, sabi niya, kahit hindi na kayo pumunta, Panginoon, alam ko, gagaling yung aking alipin. Alam ko, makakatanggap siya ng kagalingan. Kasi ang otoridad ng ating Panginoon ay hindi limitado sa oras at sa lugar na ating kinalalagyan. Ito pang maliwanag sa isipan ng kapitan. Alam niya, under Jesus' authority, lahat ay susunod. Ang alam niya at maliwanag sa kanyang kaisipan na walang pwedeng hindi sumunod kay Kristo. Kasi siya bilang isang leader, sabi niya, isang salita ko lang, susunod
yung aking nasasakupan. At maliwanag ito sa kapitan. Sabi niya, magsalita na kayo, gagaling yung aking alipin. Kasi pansinin niyo po, kahit bagyo, sumusunod kay Kristo. Remember, during yung encounter niya kay Peter sa dagat, bumabagyo, malakas ang hangin. Nung sinabi ng Panginoon, tumigil ka, be still, even hangin, even bagyo, alon, ay sumusunod sa ating Panginoon. Even demonyo ay sumusunod sa ating Panginoon. Diba? Nung pumunta siya sa Gennesaret, sabi niya, sabi ng demonyo, Jesus, anak ni David. Alam niya at sila'y nanginginig sa takot dahil alam nila ang kanilang makakasagupa ang ating Panginoong Hesukristo. Mahaliwanag po at mahalaga sa ating kaisipan dapat na ang pananampalataya dapat natin naiintindihan natin yung otoridad ng ating Panginoon. Amen po ba? Maliwanag po ba sa atin ito sa umagang ito? At yun ang hindi niya nakita sa puso ng Israel. Hindi niya napansin, hindi nakita ng Panginoon yung faith na meron itong senturyong ito sa puso ng mga Israelites. Hindi maliwanag, hindi naiintindihan ng mga Israelites kung anong klaseng authority meron si Kristo sa mga panahon na yon. Imagine, sabi ko nga po sa inyo, no, mga Romano, kalaban niya ng Israel. Pero dun pa nakuha ng Panginoon, yun pa ang nakakuha sa kanya ng atensyon at napansin ng Panginoon yung faith na meron itong centurion na ito. Dapat alam natin at dapat tinatayuan natin yung authority na meron ang Diyos natin sa umagang ito. Amen po ba? Na kahit wala kayo sa lugar na ito, kahit nasaan lugar tayo, mahalaga na alam natin yung authority ng ating Panginoon. Amen po ba? Hindi naman tayo kumukuha ng kapangyarihan sa pangalan ng tao, kundi sa ating Panginoong Hesukristo. Itong centurion na ito, nung tinitingnan ko nga ito, maaaring namanmanan na nitong Romanong ito ang buhay ni Kristo. Dahil nakared tag sa kanila itong mga followers ni Kristo, maging si Kristo, namanmanan niya at nakita nila kung paano magpagaling ng may ketong, paano magpalayas ng demonyo sa mga panahon na nakita nila ito at hindi kayang itanggi ng kanyang mga mata. Yung kanyang nakita. That's why, itong centurion na ito, kahit Gentiles, buong-buo yung kanyang pagkaunawa sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Faith that pleases our God understands His authority. Kaya pag isang Kristiyano, dapat yung doubt, pagdating sa kapangyarihan ng Panginoon, ay hindi dapat naghahari sa puso natin. Kapag ang isang anak ng Diyos ay naniniwala kay Kristo, dapat buong-buo yung kanyang paniniwala na walang imposible sa Diyos. Remember Mary, nung tinawag siya ng Panginoon na siya ay magdadalang tao, sabi na Mary, let your will be done. Let your will be done. Imposible man sa pananaw niya na siya ay magbubuntis kahit wala siyang asawa ng mga panahon yun. Pero alam niya na galing ito sa Diyos. Let your will be done. Maliwanag sa kaisipan ni Mary. At even itong kapitan na ito, sabi niya, kahit hindi na kayo magpunta, Jesus, sa bahay ko, gagaling yung aking alipin. Pangalawang pananampalataya na nagbibigay kaluguran sa ating Panginoon, faith that reflects humility and submission. Isang uri ng pananampalataya na hindi nakita ng Panginoon sa bayang Israel, yung salitang humility. Yes, naniniwala sila sa Panginoon, naniniwala sila kay Yahweh, meron silang pagmamahal kay Yahweh, I do believe, pero yung salitang humility, yung salitang submission, hindi ito nakita ng ating Panginoon sa puso ng mga Israelites o ng mga Hudyo sa panahon na yan. Pero mapapansin natin itong kapitan na ito, may posisyon siya sa gobyerno. Mataas yung kanyang posisyon at may kapangyarihan siyang taglay. Pero sa kabila ng kanyang kalalagayan sa society, sa kabila ng kanyang
estado sa buhay, pinilit niyang hanapin sa ibang translation, hinanap niya at siya'y nagpakumbaba na lumapit kay Kristo. Para sa isang taong makapangyarihan, isa sa pinakamahirap gawin ay siya ay magpakumbaba. Pero dito to centurion na ito, wala siyang pakialam sa kanyang estado. Basta siya merong pananampalataya na alam niyang may sapat na kapangyarihan si Kristo, alam niyang may kakayanan si Kristo, kaya mapapansin natin sa kanyang attitude towards kay Christ, makikita natin at nagre-reflect yung kababaan at pagpapasakop sa ating Panginoon. At ito isa sa mahirap gawin ng mga taong magandang estado sa buhay, yung magpakumbaba. Pero itong centurion na ito, kitang-kita yung kababaan niya ng loob sa ating Panginoon. Remember, kalaban nga ng mga Hudyo, itong mga Romanong ito. Pero, imagine niyo po, leader kayo, pero magpapasakop kayo dun sa mga tao o sa grupo ni Kristo na kalaban ng gobyerno. Kung kayo yung kakampi ng Romano, baka pag-isipan nyo ng di maganda. Di ba? Parang traidor ang makikita natin dito sa kapitang ito. Para makikita natin na parang walang loyalty itong Roman centurion na ito. At nandun yung kanyang puso. Sa kabila ng pwedeng sabihin sa kanya, pwede siyang matanggal sa kanyang trabaho actually. Sa kabila ng ganong pananaw ng mga tao, hindi niya ito pinansin, hindi niya ito inalintana sa halip. Sabi ng Biblia, hinanap niya at siya'y nagpakumbaba kay Kristo. Kinilala niya ang kapangyarihan ng ating Panginoon. And yun ang isang faith na hinahanap sa atin ng Panginoon na marunong magpakumbaba at magpasakop sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Reflecting humility and submission acknowledges the Lordship of Jesus Christ. Ang isang taong may pananampalataya sa Panginoon ay may kababaan at pagpapasakop sa Panginoon, unang symptoms niya, unang senyales na isang tao ay may humility at may pagpapasakop, ina-acknowledge niya ang Lordship ng ating Panginoon. Pag sinabing Lordship, during that time, pag sinabing Lord, parang alipin, Lord, may-ari ng lupa at kukuha siya ng alipin. Ang tawag sa kanya ay Lord. Pag sinabing Lord, ano man sabihin niya sa kanyang alipin, ay susunod. At dito itong centurion na ito, kahit na siya ay may kapangyarihan, ang word na ginamit niya kay Kristo, Lord. Sa ibang translation, Lord, sa Tagalog, Ginoo. Pero sa ibang translation, Lord, pwede ho ba kayong pumunta sa aming tahanan? So mapapansin nyo rito, he acknowledged the Lordship of our God. Kinilala niya na ang Diyos ay may sapat na kakayanan. Ang Diyos, ang master niya during that time, at alam niyang kayang kumilos ng Diyos sa kanyang kalalagayan. Pwede naman niyang tawagin si Kristo sa first name niya. Di ba? Pwede niya ng Kristo, punta ka naman sa tahanan. Pero hindi. Mapapansin natin yung buong paggalang, buong pagpakumbaba na siya ay lumapit kay Kristo at nagpasakop sa ating Panginoon. Para sa Kanya, mataas ang otoridad ni Kristo kaysa sa Kanyang kalalagayan. Pangalawa, he acknowledged his unworthiness. Sabi niya, Panginoon, kahit hindi kayo po, sabi ng Panginoon, sige, pupunta ako sa inyong tahanan. Sabi ni Kristo, sabi ni Kristo, pupunta ako sa inyo, pagagalingin ko yung alipin mo. At sabi nung kapitan, Panginoon, wag na, dahil hindi ako karapat-dapat. Imagine this, isang leader na makapangyarihan, isang leader na larawan ng kapangyarihan sa mga panahon na yan, sinasabi niya kay Jesus Christ, hindi ako karapat-dapat sa pagpunta mo sa aming tahanan. Hindi, sabi niya, wag na Panginoon, dahil hindi ako karapat-dapat, I'm unworthy dun sa presensya mo, Panginoon, sa aming tahanan. So makikita natin dito yung pagbubukas ng puso nitong centurion na ito na siya ay kailangan niya. Inaamin niya sa kanyang kalalagayan na kailangan niya ang pagkilos ng ating Panginoon.
Sabi niya, wag po. Hindi ako karapat-dapat puntahan ninyo. He exposed his desperation. Binuksan niya yung kanyang sarili. Binuksan niya yung kanyang kahinaan. Binuksan niya parang, dapat pag nakikipaglaban, dapat hindi pinapakita yung kahinaan eh. Yung vulnerability. Pero itong kapitan na ito, itong leader na ito, in-expose niya kanyang vulnerability. Ibig sabihin, yung kanyang kahinaan at inamin niya na kailangan niya ang kapangyarihan ng ating Panginoon. That's why nalugod ang Diyos sa kanya. That's why nakita ng Panginoon yung vulnerability ng lalaking ito. That's why nakita ng Panginoon na walang ibang inaasahan itong centurion na ito, kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Sabi niya, I'm unworthy. That's why si Kristo, the moment na in-expose natin ang ating sarili sa Panginoon, na wala tayong ibang inaasahan, wala tayong ibang kinakapitan, kundi siya lang, doon nating mas nararamdaman yung grace ng Lord. Yung the moment na inamin nyo, Panginoon, suko na ako. Panginoon, wala na akong magagawa. Panginoon, suko na ako, binibigay ko na lahat sa inyo. That's the time natin nararanasan yung breakthrough ng Diyos. Experience nyo po yun. I-experience nyo na nasain nyo yung pagkilos ng Panginoon. Nangyayari lang po yan every time na in-expose natin ang ating sarili sa Panginoon. Lord, bahala na po kayo. Alam nyo, mararanasan yan, lalo na kapag nasa sitwasyon kayo ng kabigatan. Sa sitwasyon kayo na parang ang hirap na. Kasi the more na kinakaya natin yung ating kalalagayan, na pinipilit natin buhatin yung ating sarili, kahit pagod na, the more na mahihirapan tayo. Pero ang gusto ng Diyos sa atin, let's expose ourselves sa Panginoon. Lord, hindi ko kaya. Bahala na po kayo sa akin. Itong centurion na ito, ganun ang kanyang attitude pagdating sa ating Panginoon. Kinilala niya ang pagkapanginoon ng ating Panginoon sa kanyang buhay. Makikita natin yung kababaan ng loob nitong centurion na ito. That's why nalugod ang Diyos sa kanya. Pangatlo po, faith that pleases our God. Ito po, faith that transcends beyond human standard. Isang uri ng pananampalataya na lumalagpas sa standard ng tao. Tayo mga tao kadalasan, nagre-response tayo base sa ating nararamdaman. Kapag nahihirapan tayo, ang tingin natin parang imposible. Diba? Kapag ang tingin natin, may gano'n naman talaga. That's the reality. Nung ako nga, yung asawa ko, nung nagkasakit, alala ko pa, paano gagaling yung aking asawa? Paano makakaranas sa kagalingan yung aking asawa? Sa standard ng tao, parang wala nang pag-asa. That was 2022. Tingin ko mamamatay na mas maaga yung asawa ko. Namatay ang asawa ko 2024. 2023, sorry. Akala ko katapusan niya na nung 2 taon bago siya mamatay. Pero hindi. Kapag ang Diyos ay kumilos, kapag ang kapangyarihan ng Diyos ay naranasan ng isang tao, lumalagpas siya sa standard ng tao. Faith that transcends beyond human standard. Itong centurion na ito, yung kanyang pananampalataya ay rebuke o sampal sa mukha ng mga Hudyo. Kasi ang pananampalataya ng mga Hudyo base sa kanilang lipi. Dahil sila ay Hudyo, sila ay Israelites, therefore, malapit sila sa Diyos. Espesyal sila sa Diyos. Superior sila pagdating sa pakikipagrelasyon sa Diyos. Pero hindi yun ang nagbibigay lugod sa Panginoon. Itong centurion na ito, yung kanyang pananampalataya, hindi nakabase sa standard ng tao. Lumagpas siya. Na kahit siya Gentiles, alam niya kung anong biyaya ang ibinibigay niya ng Panginoon sa Israelites, kahit siya Gentiles, kayang ipagkaloob ng Diyos sa kanya yung blessing na yon. That's why, nalugod ng Panginoon sa kanya, hindi sa standard ng tao, hindi sa kung ano sinasabi ng tao, lumalagpas ang taong may pananampalataya sa Panginoon, lumalagpas kung anong sinasabi ng human standard.
Kahit imposible sa paningin ng tao, posible sa Diyos, sa mga taong may pananampalataya sa Diyos. Ewan to ba? Kahit sa paningin natin, parang imposible na itong mangyayari. Pero dapat ang faith mo buong buo, hindi kayang lumagpas. Hindi mo dinideny yung sitwasyon, imposible man, ang hirap man, pero alam mong meron kang Diyos na lagpas dun sa sitwasyon na meron ka. Itong centurion na ito, hindi niya tinignan yung limitasyon ng Panginoon. Ay, Gentiles ako eh. Baka hindi ako pagkalooban ng healing o ng kagalingan para sa aking alipin. Hindi niya ito pinansin. Sa halip, yung kanyang pananampalataya, nagpakumbaba, lumapit kay Kristo kahit sa isang Gentiles. Therefore, nalugod ang Diyos sa kanya. Now, ito po yung pananampalatang hinahanap sa atin ng Diyos. Lumalagpas sa standard ng human. That's faith. Ang pananampalataya ay paniniwala sa mga bagay na hindi mo nakikita. Ang tao is to see, is to believe. Di ba? Ang tao, pag walang nakikita, hindi ako maniniwala. Pero sa Panginoon at ang pananampalataya natin sa Diyos, to believe is to see. Baliktad. Maniwala ka at ito ay mangyayari. Sabi ng Panginoon sa Israelites, di ba? Sabi niya, may litanya ang Panginoon sa Israelites. Tingnan nyo, wala akong nakitang ganitong klase pananampalataya sa inyo, Israel. Kayo, Israelites, kayong mga Hudyo na malapit sa Diyos, hindi nyo pinaniniwalaan. Kaya sabi niya, kayo ay pupunta sa nagniningas na apoy. Kasi sa standard ng Jews, hindi pasado si Kristo bilang Mesaya. Kahit hanggang ngayon sa mga panahon ito, ang mga Hudyo po ay hindi naniniwala kay Kristo. Naniniwala sila sa Mesaya, pero hindi sa standard ni Kristo na pinanganak sa sabsaban. Yan ang human standard. Ikaw magiging tigapagligtas, pinanganak sa sabsaban, parang hindi pasok sa standard ng tao. Para maging tigapagligtas ka, kailangan ikaw ay hari at makapangyarihan, nakasakay sa puting kabayo, hindi sa asno. Pansinin yung standard ng mga Hudyo. That's why si Kristo hindi nalulugod. Hindi siya natutuwa sa uri ng pananampalataya. Kahit si Kristo yung naggagawa na ng himala, mga Hudyo, hindi siya tinatanggi pa rin siya until now. Pero kaya nga, ironically, itong kapitan na ito, malayo sa Panginoon, pero doon nalugod ang Panginoon sa kanya. Lumagpas yung kanyang pananampalataya sa human standard. Na kahit imposible, kahit hindi siya yung bayang pinili, wala siyang pakialam. Basta siya ay lumapit sa ating Panginoon at true enough, nalugod ang Diyos sa kanya. Kaya sabi niya, sa bandang huli, sabi niya, umuwi na kayo. Magaling na ang iyong alipin. Faith that pleases our God brings miracles. Kung gusto natin maranasan ang kapangyarihan ng Panginoon, pag sumikapan natin yung ating pananampalataya na nagbibigay kaluguran sa ating Panginoon. May mga testing tayo sa ating pananampalataya. May mga pagsubok. At ang hinahanap sa atin ng Diyos ay isang uri ng pananampalataya na hindi kayang baguhin ng sirkumstansya na meron tayo. Isang uri ng pananampalataya na nagagawa mong sumamba kahit na ang sitwasyon natin ay hindi kagandahan. Isang uri ng pananampalataya na hindi kayang baguhin ang pagkilala mo sa pagkapanginoon ng ating Panginoon. Na kahit anong sitwasyon, still, He is my Lord. Na kahit anong kalalagayan na meron tayo, still, He is my God. Na kaya kong sumamba, kaya kong magkaroon ng kagalakan sa puso kahit ang sitwasyon namin ay hindi kagandahan. Now, every time nga na nalulugod ang Diyos, kaakibat niyan yung favor ng Diyos. Kaakibat niyan, kaya sabi niya, umuwi na kayo, magaling na ang iyong alipin. Imagine that. Wala pa siya doon sa bahay. Hindi siya nagpunta sa bahay. Sinabi niya, kung kayo yung kapitan at sinabi sa iyo, umuwi ka na,
may pagkain na kayo sa bahay. Panginoon, 50 pesos na, wala ako sa bulsa eh. May pagkain ba sa bahay? Kung sinabi sa iyo ng Panginoon, umuwi ka, I will provide. How do you respond sa ganong klaseng hamon sa iyo ng Diyos? Umuwi ka, magaling na ang iyong asawa, magaling na yung nanay. Paano ka tayo tumutugon doon? Malulungkot ba tayo o matutuwa? Nung pinapunta kami ng Panginoon sa Bacolod, ang hirap ng desisyon ko during that time kasi alam ko, anytime pwedeng bawiin ng Panginoon yung aking asawa. At sa Bacolod pa mamamatay. Inisip ko, dagdag gastos, wala kaming kamag-anak sa lugar na yon. Pero sabi ko sa kanya, kung yan ang sinasabi sa iyo ng Panginoon, pupunta tayo. Hindi makalakad yung asawa ko. Kailangan pa siyang isakay sa forklift ng airlift ng eroplano kasi hindi siya makalakad doon sa taas. Pero alam niyo po, kapag may pinapagawa sa atin ng Diyos o may gusto siyang ibigay sa atin ng isang himala, kahit ang tingin natin ay parang imposible, sunod lang tayo. Hindi ka pababayaan ng Diyos along the way. Meron siyang confirmation na ginagawa para yung pananampalataya mo unti-unting umaangat. Hindi siya yung parang on the spot. Nung sinabi ko sa asawa ko, sige, punta tayong Bacolod, kahit Lord, ang damdamin ko, bigat na bigat, pero sabi ko sa kanya, sige, sunod tayo. Sa aeroplano pa lang, may confirmation ng Diyos. Kasi mabaho yung breast ng asawa ko at nakakatakot nga, baka pababain kami sa aeroplano. Alam niyo naman yung sasakyan ng mga aeroplano sa atin, parang MRT, masisikip at hindi kaya yung amoy. So, pero doon pa lang sa aeroplano, may ginawa na ang Diyos. Nilagay kami sa business class. Wala kaming katabi. So kahit mga amoy, silyado kami doon sa business class, wala kaming katabi, wala kaming 5 upuan paharap, 5 upuan sa likod, walang chance para mangamoy. Doon pa lang confirm ko na may ginagawa ang Diyos. Ito yung sinasabi natin, may testing ang Diyos sa atin. Kahit imposible, umuo ka lang. Yes, Lord. Susunod ako. Yes, Lord. Alam ko may gagawin ka. Yes, Lord. Alam ko po, kikilos ka. At may ginagawa siyang confirmation para tayo'y lumakas during that journey. Yung Jairus na binabanggit ko kanina, istorya yan, bandang chapter 9. Yung anak niya naghihingalo. At lumapit siya kay Jesus at nangihingi ng kapangyarihan at kagalingan para sa kanyang anak. Hindi agad-agad pumunta si Jesus sa halip. Habang sila'y papunta doon sa tahanan ng Jairus, may nakasalubong silang isang babaeng dinudugo. At yung babaeng dinudugo, gumaling. So, para kay Jairus na nangangamba, kung ako kay Jairus, sasabihin ko, Jesus, ang tagal naman. Pwede ba unahin mo yung anak ko? Naghihingalo na yung anak ko, yan, dinudugo, balikan mo na lang yan. Unahin mo yung anak ko, kung magulang po pag may sakit ang anak, talaga namang hindi tayo mapakali. Tama po ba? Kung ako kay Jairus, ganun, baka masabi ko kay Jesus, Lord, pwede mo pa-expedite. Punta mo agad yun. Pero hindi. That situation, that instance na himala na ginawa niya dun sa babae, nagbigay ito ng lakas ng loob kay Jairus. Kasi pagdating niya na dun sa kanilang tahanan, ang mga tao nagbubulungan na, patay na yung anak ni Jairus. Pero si Jairus, alam ko, buong-buo yung kanyang pananampalataya niya dahil kasama niya si Jesus during that time. Kasi sinabi ni Jesus, umalis nga kayo dyan. Pumasok siya sa bahay, sinabi niya doon sa dalagita, tumayo ka. Nabuhay yung anak ni Jairus. That's why, mahalaga po sa umagang ito, yung ating pananampalataya ay buong-buo. Imposible man. Meron man tayong ipinapanalangin ng mga bagay na parang sa tingin natin, Lord, parang ang hirap ng lagpasan. Parang, Lord, paralisado na. Paralyzed na yung alipin ng kapitan, paralisado eh. There's no chance na bumalik.
Para sa sitwasyon natin, parang imposible na yung ating mga kalalagayan. Dahil ang sinasabi ng tao, imposible. Ang hirap na. Pero again, yung ating pananampalataya, mahalaga na dapat lumalagpas yung ating mata. Lumalagpas doon sa circumstansya na meron tayo, na alam mo ang Diyos mo ay may sapat na kakayanan para magdala ng himala sa buhay mo. Ganito man yung bansa natin, huwag tayong mawalan ng pag-asa. Yan po ba? Kung manonood ka ng Facebook, sa mga Facebook, sa balita, parang hindi tulad ng isang senador, aalis na ng Pilipinas. Ang tingin niya sa Pilipinas, wala nang pag-asa. Hindi ganun ang attitude ng isang Kristiyano. Ayan po ba? Ganito man yung kalalagayan ng ating bansa, mga leader na meron tayo, still, yung pag-asa natin ay hindi nawawala. Darating yung time, I know, ang Pilipinas na ito ay aangat. Dahil ang pag-asa natin ay wala sa tao, kundi nasa Diyos.